May hawak daw na recording ang misis ng inmate na si Noel Martinez na tinangka di mano silang suhulan kapalit ng pagbawi ng kanilang testimonya laban kay Senator Laila De Lima. Humarap sa media si Lalaine Martinez para patotohanang tinambangan siya nung Biyernes. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, matapos nga isiwalat itong tangkang umanong panunuhol dito sa mga new bilibid inmates sa halagang 100 million pesos para bawiin ang kanilang testimonya laban kay Senator Laila De Lima, handa naman daw ngayon ang asawa ng isa sa mga inmates na si Lalaine Madrigal Martinez na panindigan at magpresenta pa ng ebidensya para patunayan ang kanyang mga aligasyon. Nakatalukbong nang humarap sa media si Lalaine Martinez sa isang press conference ng NBI kagabi. Nangangamba raw siya sa kanyang buhay matapos barilin umano ng mga di pa kilalang salarin pasado alas 12 ng hating gabi noong Biyernes. Si Lalaine, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ang asawa ng convict na si Noel Martinez na nakakulong sa Camp Aguinaldo at isa sa mga testigo laban kay Senator Laila De Lima. Sa kwento ni Aguirre, dinaan ni Laguna Congresswoman Len Alonte nagyat kay Lalaine ang pagtawag sa mga drug convicts sa Camp Aguinaldo para bawiin ang mga akusasyon laban kay De Lima kapalit ng 100 million pesos. Sabi ni Aguirre, pinsan ni Lalaine si dating Senador Jamby Madrigal na tulad daw ni Congresswoman Nagyat ay mula sa Liberal Party. Itinanggi ni Madrigal na kamag-anak niya si Lalaine. Itinanggi rin ni Nagyat ang akusasyon at sinabing PDP laban na ang kanyang partido. Pero may hawak daw na ebidensya si Lalaine na magpapatunay sa mga sinasabi niya. Meron po akong ebidensya laban doon at meron po akong recording. Sa press con, tinanong si Lalaine kung ano ba ang kaugnayan niya kay Congresswoman Nagyat para sa kanya idaan ng tawag. Pero tikom ang kanyang bibig dito. Naka-arm sling ang kanang braso ni Lalaine nang dumating sa NBI kung saan natamaan umano siya ng bala sa nangyaring pamamaril daw sa kanya. Sa mga litrato isinumite ni Martinez sa NBI at DOJ, makikitang duguan ang kanang balikat at braso ni Lalaine. Basag din ang windshield ng kanyang sasakyan kung saan tumagos umano ang bala. Hindi raw inireport ni Lalaine sa pulis ang insidente. Hindi rin daw siya nagpa-ospital at nagpagamot na lang sa bahay sa tulong ng isang kaibigang doktor. Naisip ko baka pag lumabas pa ako, mas lalong delikado. The abrasion is consistent with the findings of our medical legal, and the fire was made from more than 3 feet. Hindi man masabi ng NBI sa ngayon kung ano ang motibo sa pagbaril kay Lalaine na 2 buwang buntis umano. What we can say at this point in time is that the CRB was fired upon. Bago nito, sinamahan ng mga taga-NBI si Lalaine sa lugar kung saan nangyari umano ang pamamaril sa tabi ng dating Santa Ana racetrack sa Makati City. Parang may taong tumawid kasi sir, parang iihi dyan. Hindi naman namin napansin din yun. Dumiretso lang po kami. Mahirap na panomin ulit. Yun lang po. So, aside from that, wala ka na talagang narinig, wala kang napansin? Wala. Walang CCTV ang Makati government sa lugar dahil sa ginagawang construction sa kalsada. Nagtanong kami sa mga residente at construction workers sa lugar, pero wala raw silang napansing pamamaril doon. Ang Makati Police, walang record ng sinasabing pamamaril. Hindi rin daw nagpa-blotter sa kanila si Lalaine. Isinailalim sa forensic examination ang sasakyan ni Lalaine. Base raw sa trajectory, nagmula sa taas ang bumaril kay Lalaine. Unang pumasok ito sa windshield ng sasakyan, tumagos sa kanang bahagi ng driver's seat bago lumusot sa gitnang upuan sa likuran. Kinailangan pang sirain ang gitnang upuan para makuha ang mga nagkapira-pirasong bala sa loob. Di patiya kung anong uri ng baril ang ginamit, pero suspetsya ng NBI, isang 9mm na bala ang tumama sa sasakyan at nakasugat kay Lalaine. Ma'am Jess, isa pa sa nagpapakomplika dito sa kasong ito, no, para sa mga NBI investigators ay hindi talaga malaman kung saan nangyari ang nasabing pamamaril, no, dahil kung matatanda natin yung sinabi ni Lalaine ay napansin na lamang niya na may butas at may crack ang kanyang windshield at may tama na rin siya sa kanyang kanang balikat nung siya'y malapit na sa kanyang bahay. Bagamat sinabi niya na may narinig siyang malakas na lagatik sa kanyang windshield dyan sa may bandang lumang Santa Ana racetrack dyan sa lungsod ng Makati. Pero yun na nga, pwede rin the shooting could have happened anywhere in between o di kaya bago pa makarating doon sa mismong lugar ng Santa Ana racetrack. No? At wala rin mahanap na CCTV sa lungsod ng Makati at maging sa lungsod ng Manila. No? Dahil yung Santa Ana area na yan ay yan po ay parang border area between Makati
at lungsod ng Maynila. Ma'am Jess. Chino, short timeline lang, no? Si Secretary Aguirre mismo ang nagsabi nito, no? Naghayag nito na may tumangkad yung manong suhulan yung mga high-profile inmate para bumaliktad sila at makalusot si Senator De Lima. And then next thing we knew, sinabi ni Secretary Aguirre mismo na inambush itong misis ni Noel Martinez, isa sa mga high-profile inmate. Tapos nung una, parang medyo pinagdudahan kung may nangyaring ang ambush dahil chinek natin mismo, no, na wala namang nai-record sa pulis. Pero ang latest nga, lumutang itong si Lalaine Martinez at sinabi niyang totoong na-ambush siya. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Yung timeline, yan talaga yung parang sequence ng pangyayari. Isa lang sa mga, syempre, question na lumilitaw, no? Dahil may tama na nga ng bala nung Biyernes itong si Lalaine, ay isa sa mga question marks ay bakit hindi ito dumiretso ng ospital o di kaya nag-report agad sa mga pulis. Pero ang paliwanag ni Lalaine kagabi dyan sa nangyaring press conference sa NBI ay natatakot na siya, no? Dahil may nagtangka na nga bumaril sa kanya. So hindi naman sobrang grabe yung tama, daplis lang ng bala ang kanyang tinamo dyan sa kanang braso. Ay minabuti niya nang tumawag na lang daw ng isang kaibigang doktor para magpagamot. Pero imbis na magsumbong sa mga pulis nga o mag-report, ay tumawag daw siya kaya Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Si dating Senator Jamby Madrigal at si Congresswoman Alonte Nagyat, no, nag-deny na kasi si Secretary Aguirre sinabi na sangkot si Madrigal and si Nagyat dito sa diumanop tangkang panunuhol sa mga high-profile inmate. Itinanggi na ito nung dalawa, no? Pero ang sinasabi ngayon nitong si Martinez, meron siyang recording. Sinabi ba niya kung anong laman ng recording na ito? Sino ang nai-record niya na tumawag sa kanya for this alleged bribery attempt ba ito na matatawag, Chino? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Kinukumpirma niya na yung ebidensya niya nga, isa sa mga ebidensya niya na mapagpapatunayan o magpapatunay sa kanyang mga aligasyon ay itong hawak-hawak niyang recording. Now, tinanong natin siya, no, kung anong klaseng recording, sino ang nasa recording at anong napapatunayan ng nasabing recording. No? Pero ayaw nang sabihin ni Martinez kung sino at kung ano talaga yung laman na hawak-hawak niyang recording, whether video recording ba ito or phone recording. Bagamat sinasabi nga ng NBI na maaring magsilbing gabay ito, no, at gamitin din sa investigasyon. At alam mo, we understand merong isang affidavit at nahawak ngayon ng NBI, no, mula kay Lalaine, no, pero up to now hindi pa natin nakikita ito. Pero sinasabi kasi ni Martinez kahapon, nag-execute na siya o nandun na lang daw sa affidavit, doon na lang tingnan, pero hanggang ngayon hindi pa natin nakikita. So hindi pa rin malinaw talaga kung napangalanan ba yung mga nasabing personalidad doon mismo sa affidavit at kung kasama ba sa affidavit yung nilalaman ng recording. No? So palaisipan pa rin sa ngayon at sinasabi nga ng NBI, under investigation pa yung case. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Pinangalanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, sina dating Senadorang Jamby Madrigal at Congresswoman Marlene Alonte Nagyat bilang mga nasa likod daw ng panunuhol umano sa ilang high-profile inmates na tumestigo laban kay Senadora Laila De Lima. Mariing itinanggi ng dalawang alegasyon. Nakatutok si Tina Panganiban. Mula raw sa testimonya ng mga convicted inmate ng New Bilibid Prison na binigay sa NBI kagabi, isang dating senador at incumbent congressman ang nasa likod ng 100 million peso bribe offer na inalok sa kanila para raw bawiin ang mga sinabi nila ukol sa pagtanggap ni Senator Laila De Lima ng drug money noong Justice Secretary pa ito. Sa unang hirit kaninang umaga, pinangalanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang dalawang miyembro raw ng Liberal Party. Ang senador ay si dating Senador Jamby Madrigal. Ang congressman ay si Linlin Alonte. At gusto nilang mangyari ay yung i-retract or bawiin itong 8-profile inmates, high-profile inmates na ito, ang kanilang salaysay laban kay Secretary De Lima. Dahil dito kakasuhan daw agad ni Aguirre sina Madrigal at Nagyat. Kwento ni Aguirre,
Pinsan daw ni dating Senator Jamby Madrigal sila Lane Madrigal Martinez na asawa ng isa sa mga drug convict na si Noel Martinez. Sila Lane daw ang inutusan para sagutin ng asawa ang telepono kapag tumawag si Congresswoman Marlene Len Alonte na siya nag-alok ng 100 million pesos na suhol pero di raw tinanggap ng mga convict. Yung pong pagtawag ni Congressman Lonte ay in speakerphone po nila para marinig ng lahat ng inmates at nandun din, nakinig din yung mga sape. Itinanggi ni Congresswoman Aguiat ang alegasyon ni Aguirre. Una, di raw siya taga-LP dahil lumipat na siya sa PDP laban. Di rin daw siya malapit kay De Lima noon at lalo na kay Jamby Madrigal. I categorically deny the insinuations about my involvement in the so-called bribe or offer to believed inmates to recant their testimonies against Senator Laila De Lima. I have no knowledge of the said acts. I do not know and have never met any of the inmates, personalities or names mentioned. Sir, si Alonte po nag-deny na po. Sir, saan niyo po nakuha yung info, sir, na sinusuhulan yung mga inmates sana? Sino po nagsabi sa inyo, sir? Sir! Sino, sir? Yung mga inmates din, yung mga asawa nila. Oo. Pinabulaanan din ni Jamby Madrigal sa isang pahayagang kwento ni Aguirre. Di rin daw niya kamag-anak sila Lane. Sana raw di pa nasisiraan ng bait si Aguirre, lalo pat mahalaga ang departamentong pinamumunuan nito. Ang sabi pa ni Secretary Aguirre, inaambush daw sila Lane kaninang umaga sa Santa Ana Racetrack sa Makati City na kilala ngayong Circuit Makati. Pinuntahan ng GMA News ang lugar, pero walang alam ang mga nakausap namin. Wala rin daw nakarecord na ambush kaninang umaga sa Makati Police Station. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,